Bago natin simulan ang part 6, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Ngunit nag-iwan ng malaking bitak sa lupa ang Dagandong. Itinaas ng bandido ang kanyang palakol, nag-red ang kanyang mga mata. Ngumiti siya at sinabing nagbago ang kanyang isip. Ipinatong niya ang palakol sa kanyang balikat at sinabi na ito ang unang pagkakataon na may nakita siyang ganito kaimbento. Sinabi ng punong gilda na babatuhin niya ang pangunahing tauhan at gawing alipin. Maingat na tiningnan ng pangunahing tauhan ang kanyang kaaway at naisip na sa ganitong lakas ng atake, hindi siya mukhang magnanakaw. Ibinuhos ng pinuno ng mga bandido ang kanyang palakol pababa at tumalon si Jay Infrevan palayo mula sa pagkakasalubong. Ibinuhos ng bandido ang kanyang palakol ng paalang at yumuko ang pangunahing tauhan upang maiwasan ang atake. Gumawa siya ng backflip at lumapag sa kanyang tuhod. Nakakunot ang kanyang noo at naisip na magiging problema kung ginamit ng punong gilda ang kanyang mga kasanayan sa klase, kaya kailangan niyang talunin ito bago siya makapaggamit. Tumakbo siya patungo sa punong gilda na Mountain Dog na nag-aangat ng kanyang palakol upang sumugod. Yumuko ang pangunahing tauhan upang maiwasan ang swing ng palakol. Nagulat ang pinuno ng mga bandido sa galaw na ito. Sinuntok siya ng pangunahing tauhan sa tiyan gamit ang kanyang sandata. Tiningnan niya ang kanyang vest na napunit dulot ng suntok mula sa pangunahing tauhan. Napagtanto ng punong gilda na tinamaan siya sa patag na bahagi ng kanyang espada. Humigpit ang kanyang tingin at isang patak ng pawis ang bumagsak sa tabi ng kanyang kaliwang mata. Naisip niya na talagang malakas tumama ang pangunahing tauhan, kaya dapat niyang iwasang tamaan siya. Tumingin si Ganfry Van Raid pabalik at naisip na medyo malakas ang pinuno ng mga bandido. Humirap ang tingin ng punong gilda ng Mountain Dog at sinabi niyang tanggalin ang palakol. Nawala ang hawak niyang palakol at pumasok ito sa kanyang inventaryo. Nagulat ang pangunahing tauhan at nagtanong kung bakit niya itinatago ang kanyang sandata, at sa kanya napagtanto kung ano ang kanyang propesyon. Ginamit ng pinuno ng bandido ang infit skill at dalawang bilog ng pulang aura ang lumitaw mula dito. Nawala ang kanyang vest, lubos na tumaas ang kanyang masa ng kalamnan, nagningning ang kanyang mga mata ng pula, at may mga particle ng madilim na enerhiya na lumilipad sa paligid niya. Iniulat ng system window na ang infit ay isang passive skill ng fighter profession. Ang epekto ng skill na ito ay dinodoble ang pisikal na stat sa loob ng 3 minuto matapos itago ang sandata. Nagsigawan ang mga kasapi ng Mountain Dog Guild bilang suporta sa kanilang leader at sumigaw na narito ang infight ng master. Nakatayo ang pangunahing tauhan sa harap ng punong gilda na lumaki, at naisip niyang fighter ang kanyang klase. Itinaas ng pinuno ng mga bandido ang kanyang kamao upang sumugod. Tiningnan ng pangunahing tauhan ang kanyang kamao sa harap ng kanyang mukha. Yumuko siya sa huling segundo at binasag ng kamao ng punong gilda ng Mountain Dog ang dingding. Tumakbo ang pangunahing tauhan at naisip na kung ang isang ganitong suntok ay tumama sa kanya, tiyak na sisirain siya. Tumakbo ang pangunahing tauhan sa likuran ng pinuno ng mga bandido, ngunit napansin siya nito at nagsimulang lumingon. Itinaas nito ang kanyang kamao at sinabihan ang pangunahing tauhan na mamatay. Ibinuhos ng pangunahing tauhan ang kanyang sandata na hawak sa ibabaw ng kanyang ulo gamit ang parehong kamay at sinuntok ang pinuno ng bandido sa tiyan. Iniulat ng system window na siya ay nagbigay ng critical damage. Sumigaw ang punong gilda at umagos ang laway mula sa kanyang bibig. Iniulat ng system window na na-activate ang Minay skill. Nagulat ang mga kasapi ng Mountain Dog Guild sa kanilang nakikita, nahulog ang kanilang punong gilda sa lupa at tumingin silang lahat. Pababa, ang kanilang mga bibig ay nagpapahayag ng hindi kasiyahan. Sinabi ng isa sa mga bandido na natalo ng pangunahing tauhan ang kanilang punong gilda.
Sinabi ng bandido na nakapulang kamiseta na ang bagong adventurer na ito ang tinutukoy nila sa balita. Nakatayo ang pangunahing tauhan sa tabi ng dingding at pinunasan ang pawis mula sa kanyang noo gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kinumpirma ng isa pang kasapi ng Mountain Dog Guild na ang balita ay tungkol sa isang lalaking may itim na buhok at asul na mga mata. May sensin silang tumingin sa itim na buhok at asul na mga mata ng pangunahing tauhan at napagtanto nilang siya nga ang tinutukoy sa balita. Nagsimulang bumuhos ang pawis sa kanilang mga mukha. Ipinatong ng pangunahing tauhan ang espada sa kanyang balikat at sinabi ng mga bandido na siya nga ang parehong asul na mata ni Jeffrey. Tinawag niya sila at ang mga mukha ng mga bandido ay nagpakita ng takot. Sumasigaw sila at tumakbo palayo mula sa pangunahing tauhan na nagtataas ng kamay sa kanila. Nagulat siya na alam ng mga bandido ang kanyang pangalan at nagtanong din kung bakit nila iniwan ang kanilang punong gilda. Kinuskos ni Jean Fry Van Raid ang kanyang ulo at naglakad sa kalye na nag-iisip na hahanapin niya ang mga balahibo ng Cobalt Bird. Maaaring ibalik ang mga kayamanan mula sa bodega sa tindahan sa parehong oras, isang kuweba na may ilang talon ng tubig na dumadaloy mula sa itaas. Iniulat ng system window na ito ay ang Sigron Fall, isang B-rank dungeon. Naglalakad ang pangunahing tauhan patungo sa labasan ng kuweba. Sa likuran niya ay ang bangkay ng isang halimaw na may mga pakpak at ulo ng kambing. Iniulat ng system window na natalo niya ang level 35 na Buffet boss at nakakuha ng experience points para dito. Naisip ni Jean Fry Van Raid na ang laban sa boss na ito ay natapos ng napakabilis. Talagang naiiba kumpara sa laban-laban sa Cyclops. Lumapit siya sa estatwa ng isang nakalipad na babae na may mga kamay na nakataas sa panalangin. Nakatayo ang pangunahing tauhan sa harap niya. Nakasuksok ang mga kamay sa kanyang bulsa at tinitingnan ang mukha ng estatwa. Ang kanang mata ng estatwa ay nakapikit. Ngunit ang kaliwang mata ay bukas. May mga itim na bitek sa paligid ng bukas na mata ng estatwa at ang mismong mata ay ganap na itim. Sinabi ng pangunahing tauhan na namimiss niya siya at tinawag ang estatwa bilang Fallen Goddess's statue. Tumingin siya sa itaas at naisip na sa pamamagitan ng paglutas sa misteryo ng mekanismo ng estatwang ito, makakakuha siya ng pangalawang nakatagong kagamitan. Kumuha ang pangunahing tauhan ng eyeball ng Cyclops at mga balahibo ng Cobalt Bird mula sa kanyang inventaryo. Sinabi niya na panahon na para sa isang emosyonal na muling pagkikita. Muling tumingin siya sa estatwa sa harap niya. Naisip ng pangunahing tauhan na ang isang taong may mabuting intensyon ay makakapansin kaagad na may isang trick sa mata ng batong estatwa. Iniunat niya ang kamay na may Cyclops eyeball gamit ang dalawang daliri patungo sa bukas na mata ng estatwa. Naisip ng pangunahing tauhan na may ilang tao ang nakapansin na ang eyeball ng Cyclops ay maaring ipasok sa kaliwang siko ng mata ng estatwa. Iniunat niya ang kamay na may balahibo patungo sa kanang pakpak ng estatwa at naisip na sa kanyang kaalaman, wala ni isang tao ang nakapansin sa maliit na puwang sa pagitan ng mga pakpak sa likod ng estatwang ito, isang puwang na nagpapahintulot na makapasok ang isang pin. Nagsimula ang isang asul na liwanag na lumabas mula sa balahibo. Iniulat ng system window na ang Fallen Goddess's statue na nabigyan ng puting liwanag ay lumitaw mula sa likod ng puting estatwa. Bahagyang bumukas ang kanang mata ng estatwa at umagos ang mga luha mula sa nagliliyab na puting kaliwang mata. Iniulat ng system window na ang Fallen Goddess's statue ay nagluha ng kaligayahan, at ang kanyang mga luha ay damaloy sa gintong tasa. Isang gintong halo ang nabuo sa itaas ng mangkok at mga puting balahibo ang lumipad sa paligid nito. Naisip ng pangunahing tauhan na sa wakas ay natagpuan niya ang pangalawang nakatagong kagamitan. Sinabi ng system window na ang item na ito ay tinatawag na Lucy Lucifer's Halo. Ang ranggo nito ay hindi alam. Nagbibigay ito ng dagdag 100 sa swerte at ang tibay ng item na ito ay 2,000 mula sa 2,000. Ang Lucifer's Halo ay may kakayahang mind reading na nagpapahintulot sa may suot na basahin ang mga emosyon at saloobin ng ibang tao.
at magic perception na nagpapahintulot sa may suot na madama ang kapangyarihang mahika ng mga adventurer at halimaw sa loob ng 5 kilometro radius, at ang ikatlong kakayahan ay magbubukas kapag natugunan ang ilang kondisyon. Maingat na kinuha ng pangunahing tauhan ang Lucifer's Halo gamit ang parehong kamay at sinabi na naintindihan niya kung bakit ang item na ito ay napakahirap makuha dahil sa mga kapakipakinabang na katangian nito. Tumingin si Jean-Fry Van Raid sa estatwa sa harap niya. Ngumiti at kumaway ng kanyang kamay, sinasabing gagamitin niya ang Lucifer's Halo ng mabuti. Isinara ng estatwa ang mga mata nito at naging nakikita ang ngiti sa likod ng kanyang nakap-folded na mga kamay. Sinabi ng pangunahing tauhan na agad niyang isuot ang item na ito, at bilang resulta, ang Lucifer's Halo ay nagsimulang lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Sinabi ng pangunahing tauhan na sa kanya, mukhang siya ay isang uri ng espiritu. Kumaway siya ng iritado at sinabi na ayaw niyang masyadong mapansin. Pagkatapos ay naisip na hindi iisipin ng mga tao na ito ay nakatagong kagamitan batay sa itsura nito. Ngumiti siya na may halo sa kanyang ulo at pinigilan ang kanyang kamay sa isang kamao. Sinabi ng pangunahing tauhan na ngayon na nakuha na niya ang Lucifer's Halo, pupunta siya sa isang S-rank dungeon. Isang malaking puting gusali na may 3 arko sa harap at 2 pangunahing pasukan. Sa harap ng mga ito ay may 4 na maliliit na potted na puno. Nakatingin ang pangunahing tauhan sa harapan ng may hindi kasiyahan. 2 patak ng pawis ang lumitaw sa kanyang kanang pisngi. Naisip niya ang Agi Volcano. Isang S-rank dungeon dahil sa panganib nito. Ang dungeon na ito ay maaari lamang pasukin ng mga grupo na may 7 tao o higit pa. Kinuskos niya ang likod ng kanyang ulo gamit ang kanang kamay habang tinitingnan ang notice board at sinabi na walang nagre-recruit ng mga miyembro para sa grupo sa ngayon. Sa isang S-rank dungeon, biglang nawawala ang buong dungeon, ngunit pagkatapos ng ilang panahon, ito ay muling lumilitaw sa ibang lokasyon sa parehong kontinente. Para sa pagtalo sa unang Demon God, makakatanggap ang taong ito ng isang titulo na magbibigay daan sa kanya upang lumipat sa pangalawang kontinente. Sinabi ng adventurer na nakasuot ng berde sa kanyang kaibigan na nakasuot ng pula na tingnan ang partido ng Fra, ang Flame Magician. Sumagot ang kanyang kaibigan na ito ang unang pagkakataon na nakita niya sila ng malapitan. Tumingin din ang pangunahing tauhan sa direksyong iyon. Nakita niya ang isang babae na may blonde na buhok at nakapulang kapa na nakaupo sa isang pedestal. Napapalibutan ng 5 lalaki. Nakatingin siya sa ibaba. Iniulat ng status window na ang pangalan niya ay Fra Ashbury. Siya ay 23 taong gulang. Nasa level 45. At ang propesyon niya ay magician. Nagsimulang magliwanag ang halo sa itaas ng ulo ng pangunahing tauhan. Iniulat ng system window na na-activate ang mind-reading skill at napatigil si Jean-Fry Van Raid sa gulat. Tiningnan niya siya at sinabi ng system window na nakaramdam siya ng pagnanasa. Sinabi rin nito na nais ni Fra na sakupin ang S-rank dungeon sa lalong madaling panahon, ngunit nahaharap siya sa problema dahil sa kakulangan ng mga miyembro ng partido. Ngumiti ang pangunahing tauhan at naisip na agad na pinatunayan ng Lucifer's Halo ang halaga nito. Nagpa siya sina Fra Ashbury at ang kanyang mga kasama na magkakahiwalay sila ng landas sa araw na iyon. Lumapit ang pangunahing tauhan sa kanila. Itinuro niya ang sarili at inaalok ang kanyang sarili bilang nawawalang miyembro ng koponan. Dahil mukhang kailangan nila ng mas maraming tao, nagtinginan ang lahat ng miyembro ng koponan sa gulat sa halo ng pangunahing tauhan. Isinara niya ang kanyang mga mata at naisip na kahit na walang skill, alam niya kung ano ang iniisip nila tungkol sa kanya. Sinabi ng lalaking may brown na buhok at nakapulang kapa kay Jean-Fry Van Raid na pagkatapos nilang pag-usapan ito, napagpasyahan nilang magpakabigay muna at kung gusto niya ng grupo, dapat siyang pumunta at maghanap ng ibang tao. Iniulat ng system window na naramdaman ng pangunahing tauhan ang awa mula sa lalaking ito at iniisip niya ang sugatang miyembro ng kanilang grupo na nasa ospital na ngayon. Naisip ng pangunahing tauhan na kulang sila sa tao dahil sa isang taong nasaktan sa kanilang grupo. Humarap siya kay Fra Ashbury at sinabi na nais niyang marinig ang opinyon ng leader. Tinitigan niya siya ng diretsyo at ngumiti.
Sinasabing mukhang hindi siya mapakali at tiyak na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat gawin sa S-rank dungeon. Isinara ni Fro ang kanyang mga mata at sinabi na wala siyang pakialam, iniulat ng system window sa pangunahing tauhan na nararamdaman niya ang pagkabahala at nag-aalala siya para sa kanyang ama. Isang adventurer na hindi pa nakababalik mula sa S-rank dungeon sa loob ng isang buwan. Naisip niya na nag-aalala siya para sa kanyang ama. Binuksan ni Fro ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Iniulat ng system window na naramdaman ng pangunahing tauhan ang isa pang pagkabahala mula sa kanya. Sinabi rin nito na nakatingin si Fro sa halos sa itaas ng ulo ng pangunahing tauhan at nagtataka kung maayos ba ang kanyang isipan. Nagalit siya at sinipa ang system window, labis na nagulat ang mga tao sa paligid niya. Umubo siya at humingi ng tawad para sa nahuhuling pagpapakilala at sinabi na ang pangalan niya ay Jean Fry at nais din niyang makapasok sa S-rank dungeon sa lalong madaling panahon. Naisip ni Fro Ashbury na tila pamilyar ang pangalang ito sa kanya at itinuro ng lalaking nakasuot ng berde sa likod niya ang pangunahing tauhan at sinabi na kung siya si Jean Fry, siya ang taong pinag-usapan nila sa balita. Nagtinginan ang mga miyembro ng partido sa isa't isa habang ang pangunahing tauhan ay nanatiling hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Sinabi nila na siya ang pumatay ng 33 halimaw sa baptismal altar. Nagulat sila na ang pangunahing tauhan ay mukhang sobrang mahina at tiyak na may mali dito. Ngumiti siya ng awkward at naisip kung paano niya nilikha ang balita at talagang ibinubunyag ng sistemang ito ang lahat. Naghawak si Fro Ashbury ng daliri sa kanyang bibig at nag-isip kung paano niya naramdaman na tila binabasa niya ang kanyang isip o kung anuman. Ngunit ang lalaking ito ay talagang may aura na wala sa mga adventurer sa paligid. Tumayo si Jean Fry Van Raid at tumingin sa harapan. Naisip niya na may aura siya na tila nakaranas na ng marami. Iniulat ng system window na naramdaman niya ang pagkamangha at sinabi ring nakaramdam si Fro ng kakaibang pagkamangha sa kanyang presensya. Ngumiti ang pangunahing tauhan at tumingin sa kanya. Naisip niya na magtatagumpay siya. Sinabi ni Fro Ashbury na naintindihan niya at pinayagan siyang sumali sa kanilang grupo. Ang iba pang mga miyembro ng kanilang partido ay nagbukas ng kanilang bibig sa gulat. Tumayo siya mula sa kanyang bedside table at nilagyan ng kamay ang kanyang pulang kapa. Umusad siya at sinabi na kung ang pangunahing tauhan ay walang silbi, iiwan nila siya. Ngumiti si Jean Fry Van Raid at lumihis ng tingin. Naisip niya na maayos ang lahat at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa Lucifer's Hollow. Makakapagpunta na siya sa S-rank dungeon. Sa Agi Volcano, isang S-rank dungeon, isang grupo ng mga tao ang naglalakad malapit sa base ng isang bulkan. Nauuna ang pangunahing tauhan, tumingin siya sa itaas at naisip na siya ang nasa vanguard, na siyang pinakamapanganib na posisyon sa oras ng panganib. Naisip din niya na talagang malupit ang kapitan na babae na ito. Ngunit hindi iyon gaanong mahalaga. Ang lalaking naglalakad sa harap ni Fro Ashbury ay bamulong na hindi siya talaga makapagtiwala sa pangunahing tauhan. Tahimik siyang sinabi sa kanya na hindi ito problema dahil kung siya ay naging kapakipakinabang, wala nang magagawa. At kung hindi, maaari siyang maging pain para sa kanila. May isang lalaking nakauniforme na naglakad sa likod ng pangunahing tauhan, mayroon siyang purple na mga mata at magulong brown na buhok. Tinanong niya si Jean Fry Van Raid kung siya talaga ang taong nasa balita. Tumingin ang pangunahing tauhan sa itaas. Pinipigilan ang kanyang mga kilay at binuksan ang kanyang mga mata ng malaki, at sinabi na malamang totoo ito. Ngunit hindi niya direkta narinig ang balita, tiningnan ng lalaking nagtanong ang pangunahing tauhan. Maka-skeptical na tumingin ang karakter at pinigil ang kanyang mga labi, iniulat ng system window na nararamdaman nito ang kawalang tiwala at hindi nagtitiwala si Arthur. Naisip ng pangunahing tauhan na talagang siya ay puno ng pagdududa. Sinabi ng armored adventurer na nakatayo sa likod na sapat na ang pagtingin sa pangunahing tauhan para malaman na siya ay mahina, at pati na ang paglalagay niya ng angelic halos sa kanyang ulo. Dumadaloy ang mga luha ng dugo mula sa mga mata ni Jean Fry Van Raid at naisip niya ng iritado na kahit mukhang bobo, ito ay isang napakapangyarihang kagamitan.
nagsimulang magliwanag ang halos sa itaas ng kanyang ulo at tumingin ang pangunahing tauhan sa bintana na bumukas sa harap niya, na binuksan ang kanyang mga mata sa gulat. Iniulat ng system window na na-activate ang magic perception skill at napansin ang paggalaw ng hindi kilalang kapangyarihang mahika. Naramdaman niya ang maraming halimaw na tumatakbo patungo sa kanila at naisip na lahat ng halimaw na naninirahan malapit sa tuktok ng bulkan ay sabay-sabay na bumababa. Lumiko siya sa mga tao sa likod niya at sumigaw sa gumagamit ng shield na gamitin ang kanyang skill para protektahan ang lahat. Nagulat siya nang si Fro Ashbury na nakatayo sa likod niya ay nagkunot ng noo. Sumigaw ang pangunahing tauhan sa kanya na magmadali dahil malapit na ang pagsabog. Nagkunot ng noo ang gumagamit ng shield at naisa ng tumutol sa pangunahing tauhan nang biglang sumabog ang isang haligi ng apoy mula sa bulkan at mga bato ang tumilapon pababa. Na itinapon ng pagsabog na ito, lumingon ang gumagamit ng shield patungo sa bulkan at bumukas ang kanyang bibig sa gulat. Lumiko ang pangunahing tauhan at sinabi sa kanya na may paparating na panganib at kailangan niyang protektahan ang natitirang partido. Ang mga nag-aapoy na bato ay papalapit sa partido ng mga konkistador ng dungeon. Nagkunot ng noo sa inis ang gumagamit ng shield at itinaas ang kanyang mga kamay sa harap niya. Lumitaw ang mga puting rectangular na hugis mula sa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang Reflect Guard skill at isang protection na dome sa anyo ng honeycomb ang lumitaw sa itaas ng partido at nagsimulang tumama ang mga bato sa mga pader ng dome. Tumingin si Jean-Fry Van Raid sa paligid at naisip na parang umuulan ng mga natunaw na boulder at hindi sila makakapagpatuloy hanggang sa huminto ito. Namula ang mukha ni Fro Ashbury at sinabi niyang, "Maghanda ang lahat at maghintay lang sa lugar na ito." Kinuha niya ang kanyang magic wand sa kanyang kanang kamay at tumingin sa harapan ng may kunot ng noo. Kinuha ni Fro Ashbury ang kanyang staff gamit ang parehong kamay at binuksan ang kanyang bibig. Pagkatapos nito, ginamit niya ang Meteorite Blaze skill, isang napakalaking fireball ang lumitaw sa langit sa itaas niya at isang higanteng puti at pulang magic circle ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Itinuro niya ang kanyang kamay na may hawak na staff pasulong at ang fireball sa langit ay gumalaw pasulong. Naglabas ang fireball ng dalawang singsing ng apoy sa langit. Ang mga bato na nahuhulog mula sa langit ay nagsimulang matuno habang tumama sa skill ni Fro Ashbury. Ibinaba ng mage ang kanyang staff na may hindi tiyak na pagkakahawak. Ngumiti ang pangunahing tauhan sa kanya at naisip na ginamit niya ang kanyang mahika para evaporate ang mga volcanic rocks. Isang bitik sa lupa ang lumitaw sa harap ng paa sa itim na bota. Ang lahat ng miyembro ng grupo ay naging maingat at tumingin sa bitik. Pagkatapos ay may isa sa kanila na sumigaw at nagulat na nahati ang lupa. Napakalaki ang mga mata at bibig ni Arthur at nagsimula siyang sumigaw habang nahuhulog siya sa bagong nabuo na bitik sa lupa at kumakabig ang kanyang mga kamay. Ang mga miyembro ng grupo na nakita ito ay sumigaw ng kanyang pangalan ngunit ang pangunahing tauhan ay pinakamalapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng nahuhulog na adventurer. Hawak ng pangunahing tauhan ang kanyang kanang kamay at tumingin si Arthur pababa. Ang mga bato sa ilalim ng kamay ni Jean-Fry Van Raid ay nahulog at bumagsak. Siya rin ay nagsimulang mahulog at nagmura sa kanyang isipan. Nahulog ang pangunahing tauhan habang hawak pa rin ang kamay ni Arthur at naisip na ang pagbagsak mula sa ganitong taas ay hindi maganda. Nagkalas ang mga adventurer sa isa't isa at lumapit sa isang puti. Nahulog sila at umupo sa isang halimaw na may puting katawan na bilog. Iniulat ng system window na ito ay Cotton Bat Level 38. Huminga ng maluwag si Jean-Fry Van Raid at sinabi na sila ay naligtas dahil naroon ang Cotton Bat at maingat na tumingin si Arthur sa ibaba. Naisip ng pangunahing tauhan na malamang ito ay dahil sa epekto ng halo na nagbibigay ng dagdag 100 lock. Lumingon ang Cotton Bat at binuksan ang kanyang pulang nagniningning na mata. Nagmura ang pangunahing tauhan sa kanyang sarili at inimbitahan ang kanyang kasama na tumalon mula sa likod ng halimaw. Ang halimaw ay kumuha ng nakababahalang posisyon at tumayo sa harap ng mga adventurer. Tiningnan ni Jean-Fry Van Raid ang halimaw sa harapan niya at sinabi na ang Cotton Bat ay sumisipsip ng lahat ng epekto at inilulunsad ito bilang counter-attacks.
at ang epekto mula sa kanilang kamakailang pagbagsak ay malamang na mapalakas ng maraming beses, kaya't kailangan nilang maging maingat. Hawak ni Arthur ang dagger gamit ang parehong kamay at sinabi na hindi na kailangang sabihin pa ito ng pangunahing tauhan. Inilabas ni Jean-Fry Van Raid ang kanyang espada at sumigaw na papalapit na ito sa kanila. Binuksan ng cotton bat ang kanyang bibig ng malaki at naglabas ng malakas na sigaw. Tumalon ang pangunahing tauhan mula sa lupa. Hinawakan ang kanyang kasama sa baywang at tumalon kasama siya. Iniiwasan ang tatlong bato na tumama sa pader ng may mataas na bilis. Nahulog si Arthur sa lupa at sumigaw ng kaunti. Iniwang ni Jean-Fry Van Raid ang kanyang kamay sa kanyang direksyon habang tinitingnan ang halimaw at sinabi ko na sa kanya na mag-ingat at kung ayaw niyang mamatay, mas mabuting tumayo na lang siya. May ilang malalaking bitek sa pader sa likod ng pangunahing tauhan at si Arthur na nakaupo sa lupa mula sa mga gulp ng halimaw na nakatayo at nakatingin sa adventurer. Tumingin si Arthur sa pader sa likod niya at may isang patak ng pawis na lumitaw sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang nag-aapoy na bitek sa pader at naisip na kung hindi siya itinulak ng pangunahing tauhan, tiyak na bumagsak siya tulad ng pader na iyon. Sumigaw ang cotton bat at tumalon sa pangunahing tauhan. Naisip ni Arthur ang nakasisira na kapangyarihan na nagmumula sa isang ordinaryong halimaw at napagtanto ang panganib ng isang S-rank dungeon. Hinampas ni Jean-Fry Van Raid ang kanyang espada at nahati ang katawan ng halimaw sa dalawa. Inilagay niya ito ang kanyang sandata at inalog ang kanyang kamay, at ang adventurer na nakaupo sa lupa ay nag-isip na hindi niya naintindihan kung ano ang bagong nangyari. Ipinagkasa ng pangunahing tauhan ang kanyang mga kamay sa mga bulsa at tumingin kay Arthur na nakaupo pa rin sa lupa. Iniisip na nagawa ng pangunahing tauhan na patayin ito sa isang hampas. Ginamit ni Fro Ashbury ang dowsing skill habang hawak ang isang pendant ng alahas sa ibabaw ng isang magic circle na umaayon dito. Ang natitirang partido ay nakatayo sa likod niya habang ginagamit niya ang kanyang skill. Hawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng bitak sa lupa. Nagtanong ang gumagamit ng shield kung may nahanap si Fra. Habang hawak pa rin ang pendant ng alahas sa harap niya, sinabi niyang buhay pa si Arthur at nagsaya ang mga adventurer sa likod niya. Naalala niya kung paano nahulog si Jean-Fry Van Raid habang sinusubukang iligtas si Arthur. Naalala din niya na napansin niya ang pagsabog ng mas maaga kaysa sa sinuman. Sinabi ng adventurer na nakasuot ng berdeng robe na dapat silang bumaba, ngunit pinutol siya ni Fro Ashbury, na nagsabing hindi. Humarap siya sa kanyang grupo at sinabi na ang paghahanap kay Arthur ay magpapagod lamang sa kanila bago ang laban sa Demon God at ang kanilang layunin ay patayin ang Demon God upang magdala ng kapayapaan sa kontinente na ito. Kahit na hindi ito magtatagal, pumikit ang kanyang mga mata at sinabi na naglalayon din sila sa parehong tuktok, at kung magpapatuloy sila, kailangan pa rin nilang magtipon. Humarap si Fro Ashbury at sinabi sa kanyang mga kasamahan na huwag mag-alala dahil si Arthur ay kanyang kapatid at tinuruan niya ito ng lahat. Naisip niya na sana ay makararating si Arthur sa tuktok ng bundok ng ligtas at umaasa ring maayos ang kanyang ama. Tinanong ng pangunahing tauhan si Arthur kung ang kapitan ng kanilang grupo ay talagang kanyang kapatid. Tumingin siya sa adventurer na nakaupo sa lupa na may nakaguguluhang ekspresyon. Naisip ng pangunahing tauhan na siya rin ay naghahanap ng kanyang nawawalang ama. Tinanong niya si Arthur na nakaupo at nakatingin pababa kung siya ay nakapagpahinga na. At pagkatapos ay sinabi niyang nagsisimula na siyang maglakad. Bumaba ang pangunahing tauhan at itinutok ng kanyang kasama ang daliri sa itaas at nagtanong kung saan siya pupunta dahil ang Demon God ay nasa tuktok ng bundok. Nagkunot ng noo ang pangunahing tauhan at lumiko. Tinanong niya si Arthur kung talagang nais niyang labanan ang Demon God na may ganitong mababang level, at kung gayon, mamamatay siya. Nagkunot ng noo si Arthur pagkatapos ng mga salitang iyon. Sinabi ng pangunahing tauhan na maghahanap siya mula sa ibaba. Nag-isip ang adventurer at may isang patak ng pawis na bumagsak sa kanyang kaliwang pisngi. Iniulat ng system window na nararamdaman ni Arthur ang kaguluhan at nais din niyang maging mas malakas. Sinabi ng pangunahing tauhan sa kanya na dapat siyang sumama sa kanya kung nais niyang maging mas malakas.
Tumawa si Arthur sa kasabikan at dalawang malalaking patak ng pawis ang tumakbo sa kanyang mukha. Siya at si Jean Fry Van Raid ay nakatayo sa gitna ng maraming Firebirds at nagtanong si Arthur kung ano ang ibig sabihin ng pangunahing tauhan na sinabi niyang maghahanap siya. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video, sana'y tulungan nyo akong i-share ang ating video at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa inyo.